Kabanata 6081. Ano? At ano kung gusto ko na magkagulo? Masungit na tumingin si Tojo Nomura. Ano ba ang kaya mong gawin? Sa tingin mo ba talagang kaya mong labanan ako? Sabihin ko sa iyo, kung mararamdaman ko man lang ang kahit kaunting pagkapuot mula sa iyo ngayon. Eddie, sorry, pero kailangan kong tapusin ang buhay mo dito mismo. Nagpakita ng mapang-asar na ekspresyon si Tojo. Sige, suntukin mo ako, sampal. Lumapit si Harvey York at sinampal si Tojo sa mukha. Hindi niya balak na magpigil dito. Ginawa ko na, ngayon ano? Sampal. Sumagot ka naman. Sampal. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito ngayon. Paulit-ulit na sinampal si Tojo hanggang sa matamba ito at tumingin ng masama. Pinalabas siya sa pintuan bago mahinahon na umupo si Harvey sa tapat ni Caspian. Sa ilalim ng kakaibang tingin ng mga tao, tinulungan niyang ayusin ang kwelyo ni Caspian habang nakangiti. Hindi maganda yan, Caspian. Maraming tao ang nakasaksi sa ating kasunduan dito. Hindi ka lang nagpagawa ng headline, pero naglakas loob ka pang guluhin ang teritoryo ko. Ano, gusto mo bang mamatay o ano? Medyo nalungkot ang mukha ni Caspian Lee. Hindi niya inaasahan na magiging bastos pa rin si Harvey sa kanya. Dapat alam mo kung bakit ako narito ngayon, Harvey, sabi niya habang binibigyan si Harvey ng malamig na tingin. Tumawa lang si Harvey. Ano, tinawagan mo ba ang amo mo mula sa Island Nations? Sa tingin niya ba karapat-dapat kang lumaban sa akin? Kaya ka ba pumunta dito? Tumigil si Caspian bago pinagmasdan si Harvey. Alam mong may suporta ako, pero sinampal mo pa rin si Mr. Tojo. Pinalabas mo pa siya sa pintuan. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa mo niyan? Malinaw na napagtanto ni Caspian kung gaano kagaling si Harvey matapos makita ang nangyari sa harap niya. Mabilis niyang pinilit na pakalmayan ang sarili. Naisip niyang alamin muna ang trump card ni Harvey, pagkatapos ay humanap ng pagkakataon para patayin si Harvey at mabawi ang kanyang pagmamalaki. Kung mangyayari iyon, sisiguraduhin niyang magdurusa ng walang katapusan si Harvey. Hindi niya mapapawi ang kanyang galit kung hindi. Sinira mo ang pangako mo, tapos mayabang kang nanggulo sa Longmen Budokan. Ano, hindi mo ba alam na ako ang nagbabantay sa lugar na ito? Hindi man lang tiningnan ni Harvey si Caspian sa sandaling ito. Sa tingin mo ba nanalo ako dahil sa swerte? Sa tingin mo ba kaya ni Tojo na talunin ako? Gumising ka, hindi siya karapat-dapat na gamitin ang 10% ng aking lakas. Madudumihan lang ang mga kamay ko kung papatayin ko siya. Pero kung gagawin mo ulit ito sa susunod, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Sapat na ang mga kalmadong salita ni Harvey para durugan ang mga tao ng walang awa. Nanalo ka lang dahil sinunggaban mo ako. Sigaw ni Tojo na puno ng matuwid na galit. Kung hindi, hindi ka makakapantay sa akin sa simula pa lang. Nagulat si Harvey York. Sinunggaban nga kita. Ano naman ngayon? Bakit hindi ko ulitin ngayon? Lumapit si Harvey kay Tojo Nomura at kumaway gamit ang kamay. Sige, gagawin ko ulit. Kailangan mong umiwas, okay? Ikaw, bago pa man makapagsalita si Tojo, sinampal ulit siya ni Harvey. Lumipad si Tojo bago muling bumagsak sa lupa. Agad siyang umubo ng isang bangkos ng dugo na may halong ilang ngipin. Nako, nagulat si Harvey. Sabi ko sa iyo na susunggaban kita ulit. Tapos, bakit hindi ka umiwas? Baka gawin ko ulit. Lumapit ulit si Harvey. Sobrang takot ni Tojo kaya napaatras siya papunta sa dalawang magandang babae bago nagtago sa likuran nila. Malinaw na natatakot siyang masampal hanggang sa tumigil ang pag-iisip niya. Sapat na, hindi na kinaya ni Caspian Lee ang tanawin. Nagiging mayabang ka na, ano? Bisita si Mr. Tojo mula sa ibang bansa. At gayunpaman, paulit-ulit mo siyang sinasampal. Paano mo nagawa iyon? Kumuha si Harvey ng tisyo mula sa mesa at pinunasan ang kamay niya bago tumingin kay Caspian. Caspian, para bang iba ka na ngayon? Sa tingin mo ba makikipag-ayos ka lang dahil may suporta ka? Nakakahiya, mabait ako pero hindi sa mga taong tulad mo. Ang traidor na mga hayop ay wala ring karapatan para doon.
Parang mayabang si Caspian matapos marinig ang mga panlalait ni Harvey. Umupo siya ng maayos na nakakrus ang mga paa habang malamig na tinitingnan si Harvey. Iminumungkahi kung humanap ka ng paraan para makalabas, Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay hindi dapat sabihin sa publiko. Minamaliit kita, pero hindi mo rin dapat gawin ang parehong pagkakamali. Ang mga ginawa mo ay hindi lang sinira ang mga plano ko, kundi pati na rin ang mga sumusuporta rin. Tapos ka na, naiintindihan mo ba ako? Nagkibot balikat lang si Harvey na walang pakialam sa mundo. Tumawa ng malamig si Caspian bago kumaway ng kamay. Ang katulong niya ay mabilis na nagdala ng isang eleganteng kahon bago ito binuksan. Mayroong isang tansong badge na mukhang anim na talulot ng bulaklak na pinagsama-sama. Ang badge ay hugis ng sagisag ng isang angkan ng Island Nations. Lagi nang hinahamak ni Harvey ang mga taong tulad ni Caspian, pero alam niyang kailangan niyang maunawaan ang kalaban para manalo sa maraming laban. Kaya naman may pangkalahatang pag-unawa pa rin siya sa kultura ng Island Nations. Ngumiti si Harvey matapos suriin ang badge. Ang pamilyang Toyotomi, magaling ka naman pala. Nagpakita ng malalim na ekspresyon si Caspian. Isa ito sa 4 na dakilang pamilya ng Island Nations. Ang suporta ko ay narito. Narito ako para magpadala ng mensahe. Sabi ng boss ko, bibigyan ka niya ng 24 na oras. Mag-sorry sa lahat ng pangunahing media ng Country Age. Kailangan mo ring magbayad ng 3 beses sa mga pinsala dahil sa nawalang negosyo ng Kendo Hall. Nagpakita ng matuwid na tingin si Caspian Lee. Maaari kang magreklamo, maaari kang maging malungkot, maaari kang sumpain kung maglakas loob ka. Wala ako ditong pakialam, basta matupad mo ang 2 kondisyong iyon. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Tinakpan ni Tojo Nomura ang mukha niya habang malamig na tumitingin. Baka hindi mo alam ang kapangyarihan ng taong nasa likod namin. Pero may suporta ka naman kay Neil, di ba? Tawagan mo siya, tanungin mo kung maglakas loob siyang labanan ang pamilyang Toyotomi. Hindi lang siya. Kahit ang buong pamilyang Osborne ay wala ring magagawa kundi maging maingat sa pamilyang Toyotomi. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ay kapantay ng pamilyang Heisei, pamilyang Fujihara, at pamilyang Takahashi, ang 4 na dakilang pamilya ng Island Nations. Kahit na hindi mo alam, nabasa mo na rin ang mga aklat ng kasaysayan dati. Dapat mong malaman na si Hideyoshi Toyotomi ng panahon ng Sengoku ay walang iba kundi ang ninuno ng pamilya. Parang masaya si Tojo matapos sabihin ang mga salitang iyon. Natigilan si Harvey York, ang lalaking nanalo sa laban sa pagitan ng ilang mga nayon. Nanlilisik ang mga mata ni Tojo. Panahon ng Sengoku, ingatan mo ang bibig mo. Hay! Pareho lang naman. Ilang tao lang ang naglalaban noon, pero sapat na iyon para may sulat sa mga aklat ng kasaysayan dahil sa isang dahilan. Umiling si Harvey bago bumantong hininga. Sa pagsasalita, kayo ay walang silbi. Hindi nyo kayang gayahin ang kaluwalhatian ng Country Age. Kinopya nyo ang 5 nakatagong pamilya at nilikha ang 5 maharlikang pamilya, pero sinusubukan nyo lang gawing mga sangaang maharlikang mga pamilya. Hindi ba ang 4 na dakilang pamilya ay isang kopya rin ng nangungunang 10 pamilya ng Country Age? Pareho lang pero hindi sila sapat na nakakatakot. Iminumungkahi ko ang isang bagay. Sabihin mo lang sa amo mo na pag-isahin ang 4 na pamilya. Marahil ay magkakaroon sila ng mas maraming awtoridad sa ganoong paraan. Ikaw. Agad na nagalit si Tojo. Kung hindi dahil sa katotohanang siya ay lubos na mahina, nakipaglaban na sana siya kay Harvey hanggang sa kamatayan. Tama na ang matatalas mong salita, Harvey. Huminga ng malalim si Caspian bago nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Dahil alam mo kung gaano kakapangyarihan ang amo ko, hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Halika, makipagnegosyo na tayo. Kumaway siya ng kamay. Isa pang magandang sekretarya ang naglagay ng isang tambak ng mga dokumento sa harap ni Harvey. Mayroong 2 talata, ang isa ay humihiling kay Harvey na humingi ng tawad sa harap ng mga pangunahing media ng bansa. Ang isa naman ay isang kahilingan para sa kabayaran ng mga pinsala,
kasama na ang pagkawalan ng reputasyon, tinatayang kita sa susunod na 5 taon, mga bayad sa advertisement, mga bayad sa lugar, at marami pa. Ligtas na sabihin na ang mga taong iyon ay nagsulat ng bawat paraan na maaari nilang makuha ang pera mula sa Kendo Hall. Tiningnan ni Harvey ang mga papel. Ang mga taong hindi nakakaalam ay maaari lang isipin na natalo ako sa pastahan. Walang pakialam si Caspian Lee. Ang kinalabasan ng laban ay hindi mahalaga. Ang kasalukuyang sitwasyon ang pinakamahalaga. Gaano ka man kagaling, sa tingin mo ba talagang may karapatan kang labanan ang pamilyang Toyotomi at ang mga mapagkukunan nito? Bukod dito, ang amo ko ay may isa pang nakakatakot na pagkakakilanlan. Sa anumang kaso, dapat mong malaman kung ano ang mabuti para sa iyo. Basta sundin mo ang nakasulat sa mga papel, at maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo sa harap ng amo ko. Ang kabayaran ay hindi gaanong kalakihan. Ang tinatayang kita namin ay humigit kumulang 600 milyon. 3 beses ang halagang iyon ay 1.8 bilyon sa pagkalugi. Dahil halos hindi kami itinuturing na kapwa mamamayan, gusto kong maging medyo mapagbigay. Basta humingi ka ng tawad sa harap ng mga pangunahing media at magbayad ng 1.3 bilyong dolyar, papakawalan kita. Muling ikinross ni Caspian ang mga binti niya bago umupo ng mas nangingibabaw. Hindi na kailangang magpasalamat, bibigyan kita ng 1 araw para maghanda para sa mga pangunahing media. Bibigyan kita ng 10 araw para sa kabayaran. Ituring mo itong kabaitan ng amo ko sa pagbibigay sa isang taong tulad mo ng pagkakataon. Tumawa si Harvey. Binibigyan mo ba ako ng 1 araw para maghanda? At binawasan mo ang bayad? Dapat ba akong magpasalamat sa buong pamilya ng amo mo o ano? Masungit na tumingin ang mga magagandang babae. Ano ba ang isang ignorante na tao? Si Mr. Caspian ay hindi na nagpapakita ng respeto sa kanya, at ang kaya niya lang ay magpasalamat sa pamilyang Toyotomi. Ano ba ang walang kwentang dumi? Natural, hindi naiintindihan ng mga babae ang mas malalim na kahulugan ng mga salita ni Harvey. Hindi lang nila mabasa ang sarcasm. Iniisip nilang sumuko na si Harvey. Kahit si Tojo ay nag-cross ng mga braso ng may pagmamalaki, iniisip na si Harvey ay isang palabas lang na walang tunay na kakayahan. At talagang walang silbi siya sa katotohanan. Mabagal si Caspian sa pag-unawa. Tiningnan niya si Harvey bago siya malamig na nag-iwas ng tingin. Walang kailangang magpasalamat, pero siguraduhing magpasalamat sa amo ko at sa pamilya niya. Pagkatapos ng lahat, kung hindi niya naisip na baka kulang ka sa pondo, hindi niya babawasan ang halaga sa simula pa lang. Ngumiti si Harvey. Gusto mo bang magpasalamat sa kanya? Ang pamilyang Toyotomi. Tama, matalinong tao. Tumawa ng malamig si Caspian. Dapat mong malaman kung ano ang dapat gawin ngayon. Siyempre alam ko. Lumapit si Harvey bago hinawakan ang badge at dinurog ito. Lubos na nagulat ang mga magagandang babae sa tanawin. Ano? Iyon ang sagisag ng pamilyang Toyotomi. Ang badge ay may napakalaking reputasyon sa island nations. At gayunpaman, isang lalaki mula sa Country H ang sumira nito nang hindi man lang nag-iisip ng 2 beses. Paano mo nagawa iyan? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tojo. Paano mo nagawang sirain ang makapangyarihang sagisag ng pamilya? Gusto mo bang mamatay? Paano mo nagawa iyan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 685. Ganap na hindi pinansin ni Harvey York ang pagsabog ni Caspian Lee habang pinapalayas ang mga piraso mula sa kanyang kamay at pinunasan ang mga ito gamit ang papel. Halika, tawagan mo ang mga pulis. Hindi lang na hindi natupad ng mga taong ito ang kanilang bahagi ng kasunduan, sinusubukan pa nilang baluktutin ang katotohanan at pahirapan tayo. Napakalaking halaga ng pera din ito. Nakakagulat. Gusto kong magbigay ng paliwanag ang mga pulis para dito. Mabilis na tumawag si Kali Howell sa mga pulis. Matapos ang nangyari sa Kendo Hall noong nakaraang gabi, nakuha na ni Dutch at ng iba pa ang maraming ebidensya. Wala silang paraan upang kasuhan si Caspian at ang iba pa sa pang-aabala.
Ngunit ang paggawa ng pagbabanta at pagsalakay ay tiyak na sapat na upang makagawa na legal sila. Hindi lahat ay naaresto, ngunit pinarusahan sila ng $70. Hindi ito malaking halaga, ngunit labis itong nakakahiya. Sa pagkakataong ito, nangangahulugang hindi magiging bias ang mga pulis sa mga tao dahil lamang sa sila ay mga banyaga. Nahiya si Caspian sa unang pagkakataon matapos patuloy na gamitin ang pangalan ng kanyang amo para magyabang sa bansa. Nagbayad siya at ang grupo ng multa bago sila umalis na punong-puno ng sama ng loob. Hindi ginawa ni Tojo Nomura ang parehong bagay. Ang tea-set na sinira niya sa lugar ni Kali Howell ay pagmamay-ari ng isang yumaong artista. Madaling maibebenta ang set ng milyon sa isang auction. Ito ay labag na sa batas upang sirain ang isang bagay na kasing mahal nito. Hindi lang siya kailangang magbayad ng pinsala, kundi kailangan din niyang makulong at maghintay sa kanyang parusa. Higit sa lahat, dahil ayaw ni Kali na makipag-ayos para sa kanya, nakatakdang siyang makulong sa loob ng ilang buwan bago siya tuluyang ipapatapon. Napakalaki ng pinsala at kahihiyan. Nanginginig sa galit si Caspian matapos malaman ito. Sinasabi na ang lahat ay ayon sa batas. Basta't hindi bias ang bansa, wala siyang magagawa tungkol sa sitwasyon. Sa ganap na 8:00 ng gabi, pumasok si Caspian sa isang malungkot na courtyard na may nakakasirang ekspresyon. Ang courtyard ay itinayo tulad ng anumang ibang gusali sa bansa na may interior design ng island nations. Nakatayo si Caspian sa gitna ng courtyard nang malinaw niyang maramdaman ang malamig na tingin sa kanyang direksyon. Kung gumawa siya ng anumang biglaang kilos, tiyak na mamamatay siya. Matapos huminga ng ilang malalim na hininga upang pakalmein ang sarili, tahimik siyang naghintay. Habang nakayuko pa rin ang kanyang ulo, hindi niya maiwasang tumingin sa kurtina sa likod ng bulwagan. Isang payat na figure ang nakaluhod sa likod ng kurtina. May hawak siyang nakalabas na longsword sa tabi niya. Ang malamig na kislap ng talam ay paminsan-minsan sumisikat sa likod ng kurtina. Ang bulwagan ay puno ng malamig na pakiramdam ng pagpatay. Para bang ang isang dahon ay mapupunit sa mga piraso kung ito ay mahuhulog sa lugar. Ang material na pagpatay ay talagang nakakatakot. Ding! Matapos ang ilang sandali, biglang lumipad ang longsword at tumusok sa isang malaking bato sa courtyard. Agad na pumasok ang espada na parabang ang malaking bato ay gawa sa mantikilya. Hindi napigilan ni Caspian Lee ang sarili na humanga sa kahanga-hangang tanawin. Tulad ng inaasahan, talagang kahanga-hanga ka, Ginoong Naruse. Ang figure ay tumayo, na hindi pinansin si Caspian. Nang may nagdala ng isang mangkok ng tubig, nilinis niya ang kanyang mga kamay at pinunasan ito gamit ang tuwalya bago siya kumaway. Isang di mapapantayang aura ang umagos, at agad na ginawang alikabok ang kurtina. Sa isa pang magaan na pag-agos, tinanggal niya ang alikabok bago umupo sa kanyang sopa. Ininom niya ang tsaa na dinala ng kanyang magandang katulong bago tumingin kay Caspian. Nabigo mo ako, Caspian. Tahimik niyang sinabi, na nagpapakita na alam na niya ang lahat ng nangyari. Para siyang isang mataas na nilalang na tumitingin sa mga simpleng tao, na nagiging dahilan upang ang mga tao ay kusang lumuhad sa kanyang harapan. Ang isang traidor tulad ni Caspian ay malinaw na hindi naiiba. Agad siyang lumuhad sa lupa bago siya nagsimulang magmakaawa. Hindi ko natapos ang ganitong kasimpleng gawain, Ginoong Naruse. Kukunin ko ang anumang parusa. Naglaro si Naruse Toyotomi sa kanyang tasa ng matagal na sandali. Binigyan kita ng badge ng pamilya. At hindi pa rin iyon sapat para harapin ang lalaking iyon. Hindi lang niya nilait ang pamilyang Toyotomi, kundi dinurog din ang badge at ipinakulong si Ginoong Tojo. Pinili ni Caspian na huwag magpaligoy-ligoy. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga pulis. Binigyan ko na ng pahiwatig ang iyong pagkakakilanlan, pero ipinatupad pa rin ng mga pulis ang batas. Sa anumang kaso, nagdusa kami ng malalaking pagkalugi sa pagkakataong ito. Nawala rin namin ang aming reputasyon. Tila hindi alintana si Naruse. Wala kang dapat ipag-alala dito. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay naging sanhi ng patuloy na pagkalugi ng Smalt Sect. Na kahit sino tulad ni Neil,
ay kinakailangan niyang yumuko para sa kanya. Sa tingin ko, sapat na iyon upang ipakita na ang kanyang pinagmulan at lakas ay pambihira. Dahil hindi siya nagpakita ng respeto sa atin, at dahil labis siyang kumikilos laban sa atin. May hinala ako kung sino talaga siya. Ngunit kahit ano paman, ang kanyang mga plano ay marahil ay maayos na umuusad sa mga paligid kamakailan. Kaya naman siya kumikilos ng may kay-abangan. Dahil nagtatrabaho ka para sa amin, dapat mong maunawaan na ang island nations ang iyong suporta. Walang dahilan upang matakot sa sinuman. Naiintindihan mo ba? Para bang sinusubukan ni Nerusei na magturo kay Caspian? Pagkatapos ng lahat, mahirap makahanap ng ganitong klaseng alipin. Masama para sa kanya kung ang kanyang alipin ay madaling matakot. Parang nasisiyahan si Caspian matapos makuha ang kumpiyansa ni Nerusei. Naiintindihan ko, Ginoong Nerusei. Sa iyong suporta, wawasakin ko kahit ang 5 nakatagong pamilya at ang nangungunang 10 pamilya. Nagpakita ng maliwanag ng ngiti si Nerusei. Sa kabila ng lahat, ang bata ay hindi man lang makapagpahalaga sa isang tao tulad ko. Para sa pamilyang Toyotomi, ang pagmamalaki ang pinakamahalagang bagay. Nagningning ang mga mata ni Nerusei Toyotomi. Kaya hindi namin hahayaang makaligtas ang lalaking iyon. Akala ko may mas mahalagang dapat gawin sa dulong bahagi. Hindi naman sulit ang pagsisikap. Hindi rin kailangan na magpadala ng napakaraming puwersa para sa isang bagay na tulad nito. Ngunit ang pamilya ay hindi nirerespeto ngayon. Hindi maganda kung hindi tayo kikilos ngayon. Tumama si Nerusei sa puno sa tabi niya. Sabi nga, napatunayan na ang mga pulis ay sumasamba sa lalaki dahil ipinatupad nila ang batas. Ngumisi si Caspian. Sa tingin ko alam ko kung ano ang ginawa niya, Ginoong Nerusei. Sinubukan niyang iligtas si Quincy. Quincy, ang babae ng pamilyang Osborne. Natigilan si Nerusei. Ang babaeng halos mamatay matapos magwala. Tumango si Caspian. Naiintindihan ko na ngayon, sagot ni Nerusei habang bahagyang tumatango. Sa isang banda, gusto ni Neil na gantihan ang pabor sa pagliligtas sa kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, iniisip niyang si Harvey ay isang bihasang tao na maaaring magamit. Kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ipatupad ang batas. Kung hindi, mag-iisip na siya ng 2 beses dahil sangkot ang island nations. Ang pangalawang pinuno ng isang hindi pa umuunlad na probinsya ay hindi maglakas loob na labanan tayo, na mga mayayamang taga-isla. Isa siyang biro, tumahimik si Caspian. Ibig mong sabihin, kung kikilos ka, hindi maglakas loob na gawin iyon si Neil. Hindi ibig kong sabihin iyon. Nagpakita ng masayang ekspresyon si Nerusei. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang patas at makatarungang tao ay hindi biro. Mas matindi ang paglaban mo sa kanya, mas matindi ang paglaban niya pabalik. Pero, paano kung palimbutan natin siya? Halimbawa, kung sasabihin natin sa kanya na magdadala siya ng maraming benepisyo sa desert province hanggat hindi siya nakikialam, utol pa rin ba siya sa atin? Puno ng paghanga ang tingin ni Caspian. Napakagandang plano, Ginoong Nerusei. Ikaw ang pinakamatalinong tao na kilala ko. Ngumiti si Nerusei na para bang natutuwa sa pagpapalambing ni Caspian. Ikinruas niya ang kanyang mga braso habang malalim ang kanyang iniisip bago tinawag ang kanyang magandang sekretarya. Tawagan mo ang chairman ng Desert Province Chamber of Commerce. Sabihin mo sa kanya na sumasang-ayon akong makipagtulungan sa mga proyekto na napag-usapan na natin. Sabi nga, masama ang pakiramdam ko ngayon. May langaw na lumilipad sa tainga ko. Sana ay gumaling ako kaagad. Kapag dumating ang sandaling iyon, pipirmahan ko ang mga kontrata mismo. Siya ang magiging tanging kinatawan ng Toyotomi Business Group. Bukod dito, kapag gumaling ako, magiging maayos na akong ipakilala siya sa ilang malalaking kilalang tao ng island nations. Malalim na tumingin si Caspian kay Nerusei matapos marinig ang kanyang mga komento. Napagtanto lang niya na maaari niyang maibalik ang kanyang pagmamalaki sa ganitong paraan. Habang nagpaplano ng paghihiganti si Caspian Lee, nakalimutan na ni Harvey York ang insidente.
Ang pagkatalo sa ilang mga taga-isla ay wala sa kanya. Sa puntong ito, talagang imposible para kay Tojo Nomura na makalabas sa sitwasyon ng hindi nasasaktan. Siyempre, wala pang nagawa si Caspian kay Harvey, ngunit hindi niya iisipin na gantihan ang pabor kung mangyayari iyon. Kahit na madudumihan ang kanyang mga kamay dahil dito. Tinawagan niya si Lane na Iswell sa oras na iyon. Tumawag ang punong instructor sa dulong bahagi dahil sa imbitasyon ni Neil Osborne. Dali-dali siyang nagtungo kay Harvey pagkatapos niyang matanggap ang tawag. Sa likod niya ay si Prince Gibson, na tila lubos na nasisiyahan, at si Justin Walker, na mukhang namumutla. Magalang ang dalawa sa presensya ni Harvey, ngunit sila rin ay mga kilalang tao. Si Prince ang kasalukuyang namamahala sa Heaven's Gate, at si Justin ang nangungunang vice-leader ng sangay ng Mordo ng Lungmen. Ang dalawa ay maaaring durugan ng sinuman sa outskirts gamit lamang ang kanilang mga pagkakakilanlan. Bukod sa posisyon ni Prince bilang master ng Heaven's Gate, ang sangay ng Mordo ay isa sa pinakamahusay sa lahat ng 36 na sangay ng Lungmen. Hindi siya kasing lakas ni Dorian Howell, ngunit mas mataas ang kanyang reputasyon. Kahit si Dorian ay wala ring magagawa kundi welcome ang tatlo sa isang masasarap na pagkain. Hindi nagpigil si Harvey nang makita niyang dumating ang tatlo. Tinuruan niya si Callie Howell kung paano patakbuhin ang kanyang Budokan habang nakikipag-usap ng walang pakialam kay Prince. Tungkol naman kay Justin, hindi rin siya pinabayaan ni Harvey. Wala siyang magandang relasyon kay Harvey. Umakyat siya sa kapangyarihan dahil sa kanyang anak na babae ngunit naniniwala pa rin si Harvey na siya ay mas mababa sa klase. Dahil matalik na kaibigan siya ni Dorian, mas hindi awkward na magkaroon ng usapan sa kanya sa halip. Isang maingat na Toyota Alphard ang nagpark sa harap ng pinto nang lumabas ang isang lalaking may parisukat na mukha na nakasuot ng casual na damit. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pangalawang pinuno ng Desert Province, si Neil Osborne. Nakipagkita si Harvey nang may ngiti. "Ginoong Neil, ano ang nagdala sa iyo rito?" Tumawa si Neil. "Narinig kong ang taga-isla at ang iba ay nagdulot ng kaguluhan kahapon. Siguro ay nagagalit sila sa mga nangyari. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng ito kahit na naroon ako noong nakaraang araw." "Hay!" Tila medyo nahihiya si Neil. Kahit na iniligtas ni Harvey ang kanyang anak na babae sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, hindi niya maibalik ang pabor sa pamamagitan ng pagpapanatili ng katarungan. Ngumiti si Harvey. "Wala kang dapat ipag-alala dito, Ginoong Neil. Ang pagtataksil sa kanilang mga paniniwala ang ginagawa ng mga taong iyon. Magdusa tayo ng malalaking pagkalugi kung maniniwala tayo sa sinasabi nila. Huwag mo nang isipin ito. Aasikasuhin ko ang sitwasyon." Bukod dito, ipinatupad na rin ng mga pulis ang batas. Dahil ang lahat ay ayon sa mga patakaran, sapat na iyon. Pagkatapos ng lahat, walang nag-aangkin ng anumang mga espesyal na pribilehiyo sa sitwasyon. Tila naginhawahan si Neil matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Para sa isang tao sa posisyon ni Neil Osborne, nakita na niya ang maraming batang mayayaman at prinsipe ng nangungunang 10 pamilya at mga 5 nakatagong pamilya. Marami siyang kilalang mga batang may talento at mayayamang tagapagmana na walang takot din. Ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng isang taong kasing relax tulad ni Harvey. Kung hindi niya natuklasan ang pagkakakilanlan ni Harvey, ituturing pa rin sana niya ito bilang isang ordinaryong binata. Natural na nakilala niya sina Lane na Iswell at ang iba pa. Agad siyang umupo kasama nila para kumain ng hindi nag-atubili. Lahat ay nagkaroon ng maaliwalas na oras sa sandaling ito. Habang masaya silang nag-uusap, isang hilera ng itim na Maybach ang dahan-daang pumasok sa isang eskinita. Hindi mabilis ang mga sasakyan, ngunit ramdam ang isang hindi mailarawang dominansya. Malinaw na ang mga tao sa loob ng mga sasakyan ay hindi pangkaraniwan. Agad na umalis ang mga matatanda na nagplano na bisitahin ang Lungmen Budokan. Matapos ang lahat, sinumang tao ay madaling makakapansin na may malaking kaganapan na malapit na mangyari. Sa mga sandaling iyon, narinig ang kaguluhan mula sa loob ng Budokan.
Agad na ibinaba ni Harvey at ng iba pa ang kanilang mga kagamitan bago likas na tumingin sa labas. Huminto ang convoy sa entrada nang bumukas ang mga pintuan ng sasakyan. Isang dosenang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumabas. Ang mga lalaki ay may nakakatakot na aura, na parabang kayang durugan ang sinuman sa kanilang aura lamang. Makikita rin ang mayabang na anyo ni Caspian Lee sa grupo. Ngunit siya ay hindi ang leader ng grupo. Isang kalbo at matabang gitnang edad na lalaki na nakasuot ng robe na may mga bead ang nakita na naglalakad sa unahan. Nakakross ang mga braso ng lalaki habang matigas siyang naglalakad pasulong. Mukhang kayang paluan ng sinuman sa isang sipa kung sila ay humarang sa kanyang daraanan. Patay ka na, Harvey. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, umalis ka na dito ngayon din. Nakakross ang mga braso ni Caspian sa labas ng Budokan. Hindi niya alam ang nangyayari sa loob. Ilang magagandang babae sa tabi niya ang nagtataas ng kanilang mga ulo. Nararamdaman nilang labis silang naapi at kaya nilang ipanumbalik ang kanilang dignidad sa sandaling ito. Ituloy niyo lang ang pagkain. Mayroon akong isang tao na kailangang turuan ng leksyon. Laging bumabalik ang taong ito para magdulot ng gulo. Gumawa si Harvey ng isang galaw nang tumakbo si Ernie Surrey habang nakatayo si Harvey sa isang sulok. Nagpatuloy ang iba sa pagkain, at hindi nagplano na agawin ang atensyon ni Harvey. Pumunta si Harvey sa pintuan bago tinitigan si Caspian ng may bahagyang ngiti. Nagkita na naman tayo, sabi nga, tila hindi mo natutunan ang leksyon mo. Ano, gusto mo ring makulong? Kung ganoon, ipaalam mo lang. Magagawa ko yun para sa iyo ng walang bayad. Kabanata 6:9. Kung ayaw mo niyan, umalis ka na dito. Tigilan mo na ang kahihiyan. Hindi ka naman makapangyarihan. Habang nag-scroll si Harvey York sa kanyang telepono, casual siyang nagsalita. Isang tamad ngunit hindi maipaliwanag na mapanganib na aura ang ramdam mula sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang mga magagandang babae sa likod ay nagtatawanan habang natatakpan ang kanilang mga pulang labi. Sa kanilang mga mata, medyo mayabang si Harvey. Ang mga taong kumikilos ng ganito kaarogante ay karaniwang nagtatapos sa isang nakasisilaw na kapalaran. Hindi ba nakikita ng bastos na ito? Si Caspian ang kahanga-hanga dito. Ano ang ibig sabihin ng gumawa ng isang malakas na pagbabalik? Ito ang ibig sabihin. Matapang na mga salita, Harvey. Isang sigaw mo pa, tapos ka na. Umiling si Caspian Lee, na parabang siya ang hari ng mundo. Patuloy kang nagdudulot ng gulo. Ikaw pa ang nagpakulong kay Ginoong Tojo. Naiintindihan mo ba ang presyo na kailangan mong bayaran para sa lahat ng ito? Sa tingin ko, sinabi mo na ang katulad nito dati. Nandito pa rin ako. Kung kaya mong gawin ang kahit ano sa akin, hindi ka sana nagrereklamo dito sa simula, di ba? Nanginginig sa galit si Caspian matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ikaw si Harvey, lumapit ang kalbong lalaking nakaroba. Nilagay niya ang sigarilyo sa kanyang bibig nang may ibang nagputol sa dulo at nagliyab nito. Isang nakapangyarihang tanawin iyon, hindi man lang tinignan ni Harvey. At kaninong walang kwentang tao ka na naman? Paano mo nagawa iyon? Ito ang chairman ng Desert Province Chamber of Commerce. Isang napaka-maimpluwensyang tao. Hindi lamang ang kanyang pagkakaroon ang nagtatakda ng daloy ng buong estado ng ekonomiya ng Desert Province, kundi siya rin ang namamahala sa kabuhayan ng lahat doon. Kung magalit siya, walang sino man doon ang makakatanggap ng kanilang sweldo. Nagbigay si Caspian ng malalim na tingin habang tinitingnan si Harvey. Siguraduhing alalahanin ang kanyang mukha. Ang pangalan niya ay Colin Thompson. Sandaling nag-isip si Harvey tungkol sa pangalan. Mula sa pamilyang Thompson. Tama iyon. Mukhang mayabang si Caspian. Ngayon alam mo na kung gaano katakot si Ginoong Colin. Siya ay kabilang sa 5 nakatagong pamilya. Ngumisi si Harvey. Akala ko ang iyong master mismo. Ano ba itong bagay na ito? Patuloy na magpanggap. Si Caspian ay nanunuya. Maraming bagay ang dapat asikasuhin ng aking master araw-araw. Bakit pa siya mag-aaksaya ng oras sa isang maliit na isda tulad mo sa simula? Hayaan mong sabihin ko sa iyo.
Ano man ang ginawa mo para kay Neil, siya ay mas mababa pa rin kay Ginoong Colin. Kung hindi mo ako paniwalaan, tawagan mo siya at tanungin siya. Tingnan kung maglakas loob siyang tumayo para sa iyo. Ang mga magagandang babae sa likod ay tila nasisiyahan matapos marinig ang mga salitang iyon. Gusto nilang panoorin ang mga tao mula sa tabi na nag-aaway sa isa't isa. Sa kanilang mga mata, ang dalawang mamamayan ng Country H na nag-aaway dahil sa salita ng isang taga-isla ay isang nakakaaliw na tanawin. Hindi ko na kailangang gawin iyon. Wala siyang dahilan upang maging bias sa sinuman. Hindi mahalaga hanggat ginagawa niya ang lahat ayon sa batas.